Nako! Si Trillanes. Sinabi mo na. Ayan ang pinakabastos sa lahat ng bastos. Si Trillanes. Oh. Totoo ho yan. Grabe ho yun. As in, wala sa kalingkingan ng kabastusan nun. Talaga sa mga nasa karsada. Kasi baka sabihin na iba dyan, na mga bastos, yung mga nasa karsada, yung mga pumipito-pito na pag may dumadaang long katuts eh. Reaksyon. Pasok, pasok, pasok! Mga miyembro at mga opisyalis ng Quadcom, ano ba yun? Parang tatlong katangian yun, Kong, eh, no? Isa, yung bastos. Yung kabaligtaran ng bastos. Di mabait. Magalang. Magalang. Ano ba naman? Alam mo, natutuwa ako sa batuhan nila dito. Walang biro. Kasi minsan si Congressman Marcoleta, binabara din niya yung mga kasama niya. Nakakatuwa. Ito talaga si Congressman Marcoleta ang masasabi nating totoong tao talaga. At saka dapat dito kay Marcoleta, Congressman, bigyan po natin ng isang masaganang Banateros Award. Hindi, nakakatuwa po. Pero papabiro lang naman yung kanyang mga hirit, pero nakakatuwa po. Alam niyo kayo Pag magalang, taga Pampanga yan. No? Pagka nagdi-discuss tayo, kailangan mabilis kayo. Kasi Yun, gusto kong ipa-translate ka gali. Kasi gusto ko yung... Alam mo, walang biro. Bigla tuloy akong kinabahan kung sakaling ma-interview natin ito. Hindi kasi alam nyo, matalino kasi si Marcoleta. Napakatalinong mama. Alam mo, ito talaga ang dapat mapasok sa gobyerno. Napakatalino. Alam mo, sinubaybayan ko ito. Sumikat ito nung panahon ng ABS-CBN. Talagang detalyado. Talagang pag nag-discuss, talagang alam mo yung hindi mo maloloko, ika nga. Sa alam mo yun, ang nakikita ko ho dito, walang biro, yung tatay ko po. Kasi po ang tatay ko, abogado. So mula nung bata po kami ni Coach Oli, talaga namang pagdating sa diskusyunan, pagdating sa pagpapaalam, hindi ka makakalusot. Pagka, alam mo yon, pagka ikaw ay nagpapalusot, alam mo yung mga batang nagdadahilan, hindi ka makakalusot. Kaya feeling ko dito kay Congressman Marcoleta, yung anak nito, matikas eh. Alam mo yon, mahirap magpalusot sa mama na to. Dahil ang taas ng standard ng kanyang lohika eh. Panoorin natin. Yung pangunawa talaga. Opo. Kasi layman tayo eh. Sa ganang Kung mamamayan alam tayo, natin Kong. medyo napa-English ng konti, kailangan ma-translate natin Yo, yan. Kaya susubukan ko ng aking buong kakayanan na may translate ang mga sinasabi ni Congressman Marcoleta. Ngayon pa lang bang po, sir, pagpasensya nyo na kung medyo magkakamali ako minsan, ha? Medyo mahirap matarok ang inyong pag-uunawa sa mga bagay-bagay. Pero pipilitan natin, alam nyo, matagal-tagal na rin ito. Ito yung pagkatapos ng Quadcom hearing ni Pangulong Duterte. Pero ilang beses ko pinanood ito. Sinisigurado ko may paliwanag ko ng tama. Baka mamaya bigla ako makatanggap ng text. Mali-mali naman yung sinasabi mo kay Marcoleta. Kaya talaga, pag-usapan natin to. Pakinggan niyo, pag hindi nyo napanood ito, malaking bagay ang mamimiss ninyo. Hanggang dulo malaman. Matututo talaga kayo. Yung matututunan yung 4 na taon sa kolehiyo ay matututunan nyo dito sa programa na ito. Ayoko yung maisip nila na kung ano-ano pinagsasabi ng mga kailangan itagalog mo. Pasok pa lang na sermon na. The best ka talaga. Hindi, nakakatuwa. Pero nakakaba, ayoko na tuloy ma-interview ito. Baka mamaya maganong kami nito. O mga banateros, ganito kasi magpaliwanag. Mali-mali yung sinasabi ninyo. Yari tayo dyan. Baka malaglag kami sa mga upuan namin. Kasi May magalang, ano pa? Yan. Merong bastos, magalang. Ano pa ba yung pangatlo? Nelson? Pikon. Katangian? Pikon. Oo, mainitin ulo. Mainit ulo. Hindi na pikon. Bigla na patingin na tuloy si Sir. Kakatabi niya. Ano pa ba? Baka magkamali siya. Hindi. Biro lang. Pikon daw. O yan. Pikon at mainitin ang ulo. Diba? So, sandali. O, yan. Dali. May tumatawag. Wait lang. Chotomate. Okay lang. Tuloy. Oo. Oo nga. Oo. May uminit ang ulo, mga ganyan. Yun. Pag pikon ka, mainit ang ulo mo eh. Oo nga. Lagi. Yung naturalesa mo yun. Naturalesa. Pikunin talaga. Talaga dahil
Oho. mainit ang dugo mo. Oh. Sino kaya yon? Hindi, dinidescribe niya kasi dito yung mga kasamahan niya sa Quadcom. Oh. Papakita niya, ipapaliwanag niya bakit ganun. O, ngayon mga discussion, tigilan na natin. Hindi, meron kasi talagang mga Mainit. Hindi ata maganda gising ni Congressman Marcoleta dito. Hindi, biro lang. tao kong na minsan nakakaasar madaling makapikon. Di ba? Pinuprovoke hindi. kasi yung tao. Meron talaga Namimikon. Iba naman yun, ikaw nang nangaasar eh. Ang Opo. sinasabi natin, yung naging kaganapan na maraming pagdinig, Oo. madidescribe mo sa iba't ibang mga katangian, yung mga tao Oho. na naging bida at kontrabida doon sa mga pagdinig na yun. Ayun. Di ba? Yun. Tatlo yun. Correct. Bastos, Apat. magalang, pikon. Ano yung pang-apat kong? Ano yung sinabi mo? Bastos, magalang, at pikon. Mainitin ang ulo. High blood. Iba yung pikon at saka Mainitin ang ulo. magpinsang buo yun eh. Oh, yan. Sabi sa So, apat yun. Bastos, magalang, pikon, at mainitin ang ulo. Iba yun. High blood. Iba yun. Magpinsang buo daw yun. Kapampangan po kasi high blood po tawag. Oo. Oh. Teka lang. Doon ba sa mga miyembro at opisyalis ng Quadcom, may makikita ba yung mga apat na pag-uugali na yun ko? Talagay ko. Oo. Pagsikapan natin. O sige nga po, Si unahin Nelson natin dyan yung... magaling. Nelson, I-analyze ikaw. natin, no? I-analyze. Yeah, tingnan mo Sige, nga tirahin mo, Brad. O, tirahin mo. Yung pagiging magalang muna ko. Doon tayo sa positibo muna. O, sige. Yung magalang. Magalang. Ako, kilala ko Isa lang kagad. ang aking Isa lang ang pwede kong mapuntirya. Sino? Magalang, oo. Oo. Taga Pampanga siguro. Actually, nahulaan ko ito. Sino? Sa tingin ninyo, nahulaan ba ninyo? O, bago tayo magpatuloy, bago nyo i-play, i-comment nyo sa baba, sino lang ang magalang doon sa Quadcom hearing? O, i-comment nyo na. Sige na, bigyan ko kayo ng 5 seconds. 5, 4, 3, 2, 1. Sino yung magalang ngayon? Sulat nyo dyan. Sulat nyo. Tingnan nyo ngayon kung tama, kung tama yung inyong sagot, i-comment nyo, tama yung sagot ko. Ganyan, ha? Go. Oo. Kasi magalang po. Hindi. Oo. Taga Mindanao siya. Taga Mindanao. Pero siya lamang ang kinakitaan ko ng paggalang. Yaw. Kung taga Mindanao, Ano to? batang Adjong. Adjong. Hindi. Anong to Adjong? Pareho silang mali. Ako alam ko kagad eh. Yung tinutukoy niya kung sino eh. Ayun. Hindi. Meron pa? Hindi. Oho. Pangulo Duterte. Yun. Si Pangulo Duterte. Bakit ka mo? Bakit? Nakita mo ba sa bawat tanong sa kanya? Okay. Sir, kanya. Oo nga. Madam, sabi niya. Hindi na alis sa kanya yung mga salita na yun. Correct. Kahit na buwisit na siya. Yun. Correct yun. Kahit na pwede niya nang balibagin ng microphone yung isa. Correct. Pero sinasabi pa rin niya, Oho. Sir. Sir, yan. Pasensya na po kayo, Your Honor. Oho. Tapos nung kamuntik nang magbalibag, alam mo ang ginawa niya? Pasensya na po kayo. Ayun nga. Ayun. Meron ba sa kanila humingi ng pasensya, Jen? Yun. Yan ang isang bagay na makikita mo na pinagbibintang nila kay Pangulong Duterte na si Pangulong Duterte ay isang bastos, si Pangulong Duterte ay becoming ungentleman, yung mga ganyan-ganyan nila. Pero si Pangulong Duterte laang doon sa Quadcom ang panay ang po, panay ang sorry, panay ang ma'am, panay ang sir. The rest, puro mga ang yayabang, akala mo naging presidente. Hindi, bantakin mo kung sino pa yung presidente, siya pa ang mabait. Alam nyo ba kung bakit? Yan po ba ay acting lang? No. Hindi po acting yan. As a matter of fact, that's one of the personality of PRRD. Alam nyo po, ilang beses kong nakausap ng person. Hindi ko na po mabilang kung ilang beses natin na nakausap si Pangulong Duterte before maging president, during naging president, and even after maging president. Laging ganyan ho siya magsalita, Sir, Ma'am, Sir, Ma'am. Not only to me hindi lang ho sa akin, sa lahat ho na nakikita kong kinakausap niya. Laging Sir, Ma'am, Sir, Ma'am, tao lang po, serbisyo lang ito sa taong bayan. Wala ka, parte na ng karakter ni Pangulong Duterte yan. Hard siya magsalita, pero tandaan niya kung kanino lang. One,
sa mga kriminal, 2, sa mga korap na opisyal. Pero pag sa taong bayan, napakagalang ho ni Pangulong Duterte. Sinabi ko na ho yan noon pa. Kitang-kita at lumabas po yan sa kamera. Isipin nyo yan po mga taga-kamera, before the Quadcom hearing, binabastos nila si Pangulong Duterte. Kilala ko. Hindi ko na lang sasabihin ko sino. Pero meron sa aking sinabi si Pangulong Duterte nung huli naming punta sa Davao, nung nag-KUJC kami nagpunta kami, di ba, nagkita kami, meron siyang isang kinaiinisang congressman. As in, asar na asar siya. Sabi niya pa nga sa akin nun, darating ang panahon, yayariin ko ito. Babanatan ko ito. Yun na sinabi niya. Kaya I was so shocked kasi nandun sa Quadcom yun. And he was so respectful to that person. Very respectful. As in, kahit condescending na magsalita, condescending tong taon to, hulaan nyo kung sino yun. Makahula, merong talinong kakaiba. Napaka-condescending nito. Alam mo, as in, sinabi niya, sige sir, kayo na po ang basta, as in, ang ano niya is parang, kayo na ang banal. Alam niyo na kung sino. Pero in a nice way niya sinabi, di ba? Ay, kayo na po. Ayun ganun si Pangulong Duterte. Parang wala ako sa kabuuan ng 14 na oras, wala akong maalala. Diyan mo makikita kung ano ang pagkatao ng dating Pangulo. Kaya kung ang pinag-uusapan natin, mga katangian, kaugalian na nakita natin mismo, ugaling Pilipino, kung ang pinag-uusapan ay yung paggalang, ito'y nakita ko sa katauhan ng dating Pangulong Duterte. Ganun ba? Ikaw, nasa very stressful, nakaupo. 13, 14 na oras. Ihilang ang pahinga. Pinagtulong-tulungan. Opo. Pero, magalang pa rin. Correct. Pinipinta pa Meron pa nga isang tanong Di, nakalimutan ko siya nagtatanong na yun bakit po ang dami pong napatay. Ang dami po niyong inutusan na pumatay. Ang dami po nakalista na talaga pong napatay. Bakit po? Ba't wala man po kahit isa na kaso na naipay laban po sa inyo, Mr. President? Ayun na nga. Alam mo yung sagot niya? Nakaganon pa yung kamay niya. Ewan ko po sa inyo, sir. Kayo po dapat sumagot ng tanong niyo. Isip-isipin mo yung napaka-impertinenting tanong na yun. Impertinente yung tanong na yun Sa hukuman. Pero nakuha pa niyang, ewan ko sa iyo, sir. Kayo na po makakasagot. Kayo lang po makakasagot niya. Namumupo pa siya. Napansin niyo ba? Opo. Samantalang ipinipinta nila sa isip ng tao kung ang dating Pangulo ay palamura. Diba? Ay nakita na natin kumbaga sa sine. Kumbaga sa Netflix na series din. Opo. Maraming pagkakataon makikita mo kung consistent ang paggalang. Di ba? Correct. Unang-una pumunta siya ron. Okay. Unang sinabi niya, ayoko na po sana Di ba? Nauna siyang nagsulat, ayaw na Nagbago ang isip, siguro sabi niya, kailangan ipakita ko yung aking buong pusong paggalang rito sa mga taong ito. Kahit na ako'y ginaganito nila, ipakikita ko pa rin na harapan ko sa kanila. Yun ang unang-una na batayan ng paggalang din. Pumunta siya. Yun. Di ba? Correct. Tumugon sa imbitasyon. Ano yung nagkaroon naman ng kawalan ng paggalang? Di sabi nyo, pagiging bastos. Masakit yan. Ikaw naman ang gumawa. Ayan. Pagkatapos ng magalang, alam natin yan, si Pangulong Duterte ang magalang na yan. Sino susunod? Bastos. Eto na ang bastos. Sino kaya itong sinabihan ni Congressman Marcoleta na bastos? Parang ika nga alam niyo ibig sabihin ng bastos? Yung tumatay sa pinggan. Yun ang bastos. Ganun daw. Hindi ko sinasabing ganun ang ginawa nito pero ganun ang comparison. Bastos mo ba? Bastos nga di ba? Yung kabastusan naman. Sino naman yun? Sino? Sige.
Nako, sino nga bang matuturing nating medyo may kabastusan doon? Sige nga, hula nga ako kayo bago tayo tuloy. Sino po ba yung bastos na yon sa tingin ninyo? Sa kamera, sino ho doon? Ha? Sino ho doon ang bastos? Sige. O nang magkaalaman, sino ho doon ang bastos? I-comment nyo ho dyan. Ako meron akong, actually, lahat. Totoo lahat sila bastos. Gago! Sa totoo naman. Pero meron pinakabastos. Meron pinakabastos. Kaya ituloy natin. Ikaw, Nelson, baka may maalala ka? Parang yung, siyempre, halimbawa, may matanda, di ba? Kausap mo matanda, dapat medyo magalang ka, di ba? Oo. So marami doon dyan Kausap nila si dating Pangulong Duterte. Pero hindi dapat, di ba? Bilang una, dating Pangulo, at meron ding katandaan siya, dapat magalang mong kakausapin. Sino nga? Ang nakita ko isa doon na hindi gumalang sa matanda at sa dating Pangulo, si dating Senador Antonio Trillanes. Sa halip nasarpe, no? Pinrubog pa nga dating Pangulo. Tsaka yung paraan ng pagtatanong niya. Wala ka na, sabi niya. Oo. O ano ngayon? Sabi mo? Sino yun? Yung nagsabing, wala ka na. Etong taon na to, ang taong walang galang sa buhay. Ibig sabihin, hindi ka respeto, wala akong honor sa buhay. Siya po ay pinanganak para mambastos. Siya po ay pinanganak dahil puro kabastusan ang nasa kanyang kalooban. Puro kadiliman ng kanyang kapuso. Puro puot ang nasa damdamin niya. Puro kawalangyaan po ang kanyang kinalakihang buhay. Ako nga, feeling ko lang sabi nga ni Rick Warren, hurt people. Ano ibig sabihin nun? Napakalalim po nun, malalim po yun. Hurt people. Ibig sabihin, unang hurt people, past tense. Yung mga sinaktan noon ng mga tao ay siya ring nananakit ng tao ngayon. Sino ho yun? You hurt people. Sino? Ang tamang sagot ay may wisdom. Sino? Yan, tuloy natin. Aka na, sabi niyo doon. Ito yung dating Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Binabastos nila. Kaya nga Nasa batas. Yan. Kapag naging dating Pangulo, yung kaukulang paggalang, hindi mawawala. Ayan. Kaya may gwardiya yung dating presidente. May mga PSG. At karang balita ko totoo ba? Ewan ko kung mayroon na ata nag-move ngayon, ang PMA alumni ay parang balak siyang paalisin. Nako! Si Trillanes. Sinabi mo na. Ayan ang pinakabastos sa lahat ng bastos. Si Trillanes. Totoo ho yan. Grabe ho yun. As in, wala sa kalingkingan ng kabastusan nun. Talaga sa mga nasa karsada. Kasi baka sabihin na iba dyan, na mga bastos, yung mga nasa karsada, yung mga pumipito-pito na pag may dumadaang long katuts Hindi. Hindi, minsan talaga may mga ganun. Yung katatapos lang magmartilyo, tapos bigla may dumaan na kapitbahay nilang bagong ligong mga bastos, di ba? Ay, may bastos pa ho ito. Mas bastos pa ho ito. Walang biro ho, mas bastos pa ho ito. Meron ata silang grupo, yung mga general, na mga nagsipagtapos ng PMA, parang gusto siyang i-expel. Sayang! Sana! Academy alumni. Abay, sana talaga ma-expel tong animal na to. Ako, yan ang wish ko sa buhay ko Ikatwa. Ano ba tawag sa Tagalog nun? Ikatutwa ba yun? Basta, as in, siya po ay ma-expel at talagang ipandirian ng PMA. Kasi mga kababayan, PMA, dapat, alam mo, ito, hindi naman siya, masyadong prestigious yung ganyang klaseng pag-graduate ikaw ay isang PMA.